Epson L6270 mga ka-JJR. Dinala ng customer, hindi daw makapag-print. Tapos ito yung lalabas sa screen nya. Ayan no. Ayan, tapos sa computer nyo or laptop, ito naman yung lalabas. Ayan, wait lang lagyan natin ng USB mga ka-JJR para makita niyo yung lumalabas sa screen, sa computer. Ayan yung lalabas dito. Tapos ito naman sa computer. Ayan. Yan 6270. Tapos ito yung sa maintenance box naman, service life. Ayan o, puno na. Kaya ang gagawin natin, kung paano mawala yan, ito yung gagawin natin mga ka-JJR. Kaya ayan, tingnan nyo lang. Sundan nyo lang yung video. Ayan. Pupuntahan nyo yung maintenance box nya dito sa likod. May ano yan, tornilyong isa. Ayan, tapos ayan po yung chipset nya. Kaya i-reset niyan para ma-back to zero at mawala yung error na yon. Yan, pwede rin kung halimbawa wala naman kayong resetter na ganito. Ito yung gamit namin resetter, ayan. Ngayon kung wala naman kayong ganito mga ka-JJR, pwedeng ito na yung palitan nyo. Pero sayang kasi mga ka-JJR, pwede pa kasi itong i-reset ng mga 5 beses or 4 na beses bago palitan. Kaya yan, i-reset natin para mawala yung error. Green, ayan, okay na yan. Red, tapos mag-green yan. Ayan. Yan, tapos ibalik nyo na. Makikita nyo dun sa screen ng printer nyo, mawawala na yung ano, parang warning ito. Mawawala na yung warning na yan. Install nyo ulit. Ayan, binasa na. Ayan, no? Tapos, tingnan natin para makita nyo, mawawala na yung nakalaki dito kanina na parang warning. Patapusin lang natin siyang magano. Kasi hindi kayo hindi kayo makapag-print talaga diyan or Xerox or photocopy, scan hangga't sa hindi pa na-release ito. Kaya yan, back to normal na yung printer nyo, pwede na kayo mag-print ulit mga ka-JJR. Kaya yun, kung nakatulong sa inyo yung video, huwag niyo pong kalimutan mag-like, yan, subscribe. Kaya maraming salamat po. Ayan, resetter. Yung sabi ko, kung wala kayo yan, palitan nyo na lang yun. Kaya yun, maraming salamat ulit.